Ano, ito yung sa video na pulburon video. Pag-usapan na rin natin dito. Ano rito ni ano, sinasabi rito, 'di ba, unang-una naglabas niyan si Bukeke. Ang sabi January daw ilalabas yung video. So ngayon, nagsalita naman tong si Roque ngayon. Pero 'di ba hindi nila nailabas nung January. So nawala na yung tunog ngayon. 'Di ba nagrally sila? Yung rally nila ngayon parang hindi na umepekto yung rally nila. Hindi umepekto yung rally nila. Tapos ngayon ang ginawa nila, binuhay nila ulit yung pulburon issue. So ito nga 'yon. So ngayon, nakakapagtaka lang, June pa nila ilalabas yung video na sinasabi nila. Binibigay na ng sundalo daw. Binibigay na raw ng sundalo kay Duterte yung video pero tinanggihan. Bakit? 'Di ba? Kasi ito napag-aralan ko lang Kasi 'di ba sa batas natin, kapag ang papalit na presidente under 4 years siyang uupo, pwede siyang tumakbo ulit ng isa pa. Tama? Which is nangyari yan kay Gloria Arroyo. 'Di ba? So ganoon ang mangyayari. Kapag halimbawa lang na totoo may video at nag-aklas ang mga tao or nagpa-impeach sila at na-impeach si Pangulong Marcos, mauupo si Sara Duterte ng June or July, mga ganung buwan. Yun. Under 4 years na siyang uupo. Tapos, pwede pa ulit siyang tumakbo. 2028. Diba? Ang galing ng plano nila eh. So, dito pa lang, huling-huli na sila. Red flag na talaga. So, pakinggan natin sinabi ni Roque. The money we need para masagot yung mga pag-prepare ng simbahan at siyempre napakahirap po para sa lahat ng simbahan matapos ang COVID dahil parang 2 o 3 taon yun na talagang parang ganoon, parang isasabay sa SONA, teacher. Wala halos nakapunta ng simbahan at siyempre bumaba yung mga collections, importante humabol para sa mga pangangailangan. Anyway, exciting ang topic natin ngayon. I'm sure maraming nag-aantay sa inyo. Ang tanong, ano nga ba talaga ang maging epekto ng pulburonic video kung meron man? Well, mga listeners at mga viewers, hindi ko po sinasabi na meron. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulburonic video, sabi niya, ay, binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Oh, see? Bakit mo hihindian yung ebidensya na magpapatunay dun sa sinasabi mo na adik ang Pangulo ng Pilipinas? Diba? Anong iniisip mo? Kasi kung totoong adik ang presidente natin, may concern ka ba talaga? May concern ka ba talaga, dating Pangulong Duterte, sa taong bayan? Bakit hindi mo kinuha yung video? Para patunayan mo sa amin na adik ang presidente natin. Siyempre, lahat naman tayo ayaw natin may adik na adik na presidente, di ba? Kaya kung totoong may concern, sana kinuha niya. Di ba? Dito pa lang red flag na sila rito eh. Yes, unang-una yung transitioning head of state is hindi elected as president. Kaya pwede yung siyang tumakbo. Oo nga pala. Pero pwede. Pero kung siya ay naupo before nang wala pang over 4 years, hindi na siya pwedeng tumakbo. Kasi naging presidente na siya over 4 years. Pero pag under 4 years, pwede pa siyang tumakbo. Yun alam ko nasa batas natin. O di ba ang dami nilang ngaw-ngaw? Patuloy natin. Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya. Pero ang sabi niya, ilalabas bago SONA. July ang SONA natin. Tapos June ilalabas para pag-usapan muna para may bahid ng SONA. O di ba? Isasabay dun sa di ba pag tuwing SONA may mga rally-rally. Sigurado siya, may kopya niyan ang militar. So unang-unang tanong is, ano bang epekto ng pulburonic video kung meron man? Pero yung sinabi ni Presidente Duterte na may hawak kay militar, naku, loaded po yan. Kasi ibig sabihin, ang militar ang magdidesisyon. Ito lang nagtataka lang ako rito. Dinadami nila yung militar eh. Bakit?
'Di ba? Kung totoo 'yan na hawak ng militar, ah, 'di ba? Malamang magkudita. Malamang opinyon ko lang naman. Kasi sigurado naman ayaw din ng mga militar na may adik na presidente. Tama? Ngayon kung hindi totoo to, pati yung militar natin sinisiraan nila. Tama ba? Ipalalabas nila o hindi ang pulboronic video. Pero ano nga bang epekto niyan? Well, una-una asahan natin na ookrayin yan ng administrasyon. Sasabihin, yan ay gawa-gawa lang. Siyempre, nangyari na yan ganyan. Yung, O kita mo, di ba? Dito pa lang, kitang-kita mo na, kasi hindi tayo tatanga-tanga kagaya ng mga talagang panatik kay Duterte, di ba? Dito kasi nakikita natin talaga na may red flag eh. Kagaya niyan, ang sinasabi niya na normal, itatanggihan. Normal. Marami namang, karamihan naman talaga ng gumagawa ng krimen, hindi umaamin. Di ba? So, dapat mamulat na yung mga Pilipino maging matalino. Pagboto kawawa naman tayong nagbabayad ng buwis. Tama. Lalo na yung mga OFW natin. Di ba? Di ba inuunahan niya na agad na itatanggi ng Pangulo? Normal naman yun. And alam na alam mo dito, kitang-kita mo sa kanya na yung mindset ng tao, di ba? Gusto niyang i-kondisyon. Di ba? Gusto nila i-kondisyon. Pag lumabas yung video, kung totoong meron Pero ako naniniwala ako, pag nilabas nila yung video, peke yan, peking video yan. 100% peking video ilalabas nila. Kung meron man tuloy natin. Presidente ng UK. Well, yun ang paniniwala ko. Kung meron silang ilalabas, peke. Edited. Tuloy. Si Zelensky na ang inaakusahan din na pulboronic din. Mantakin nyo, dalawa palang leaders ang inaakusahan. Hindi naman natin alam kung totoo hindi, no? Na pulboronic, si Zelensky at saka si PBBM. Pero sasabihin niya, hindi naman natin sinasabing totoo, pero the way he deliver. 'Di ba? Parang totoo na sa kanya na si Zelensky ay pulboronic din, nabangag din. Kung hawak ng militar yan, ay action agad sila. Tama, di ba? Unang-unang militar ay tapat sa soberenya, sa konstitusyon, hindi sa kung sino man ang nakaupo sa posisyon. Yan ang alam, yan din ang alam ng iba. Di ba? Yan ang di alam ng iba. Naglalatag na ng narrative, mind condition. Kung lams na video hindi na rin magiging effective. Tama. At 3 times kaya ang tax padala ko. Oo, di ba? Pero, ang ginawa ni Zelensky, sinabi niya, ay naku, yung video na yan, hindi yan totoo. Yan ay gawa-gawa lamang. Mamaya papakita ko sa inyo yung video ni Zelensky. Right. So, inaasahan ko na ganyan din ang sasabihin ng administrasyon kung lumabas yung pulboronic na yan. Sa batas kasi, meron talagang proseso ng authentication na kinakailangan yung kumuha ng video ay kinakailangan panindigan na siya nga kumuha ng video at yung video na pinakita ay siya diyang video na nakuha niya. Pero yan po'y sa hukuman. Diba? Pag daw yung video ay nilabas, ano daw yan? Para daw maging authentic, kailangan mag-testify yung kumuha ng video para mapatunayan na yun ay talagang kinuha niya. Tama. Para authenticated. Pero sabi niya, yan ay sa korte. Diba? Yan ay sa korte. O tuloy natin. Hindi naman tayo makakarating sa hukuman eh. Hindi naman tayo makakarating sa hukuman eh. Pwede ba yun? Ilalabas mo yung video na hindi ka sure kung authentic o hindi. Tapos paniniwalaan mo yung mga tao na authentic without any authentication? Diba? Itong pulboronic neto, kung papalabas man, ay para lamang sa taong bayan. Ito, taong bayan maghuhusga. Well, diba? Malinaw na malinaw, mind conditioning. Mind conditioning. Ngayon, kung bobo ka, kung ikaw ay fanatic kay Duterte, diba, ako binoto ko si Duterte. Actually, kinampanya ko pa yan. Kaya lang, putya, nakita ko talaga rin yung yung talagang nabudol tayo. Napaka-controversial, may halo pang crispy bibigyan dintik.
Bakit mo pinangungunahan iisipin ng tao? Oo nga di ba? Di gagana ang destabilization plot nila. Hindi talaga to gagana. Kaya lang may mga tao talaga na naluloko nila. Imagine, hindi naman daw aabot sa korte. Ito ay tao ang maghuhusga. My goodness. Abogado ka, Roque. Dati believe din ako dito eh. Public trial. Ang gusto nila. Di ba? Grabe tong ginagawa nila. Nawawalan talaga ako ng gana. Nawalan talaga ako ng gana sa mga Duterte. Oy. Hindi ito governed by the rules of court. Ito ay governed by the court of public opinion. Public opinion. Govern of the public opinion. My goodness. Ano ba yan? Abogado ba to? Bakit parang gumagalaw yung aking ulo ngayon dito sa ating podcast? Anyway, so ano sa tingin ko epekto? Well, ang epekto po niyan ay ganito. Masyasyak ang taong bayan. Kasi, pagamat paano ka nakakasiguro? Paano siya nakakasiguro na masyasyak ang taong bayan? Ang tagal nyo nang sinasabi niyan. Ang tagal nyo nang pinangako na ilalabas yan. Tapos, lalabas nyo, binibigay na sa inyo kay Duterte, hindi pa kinuha. Tapos sasabihin nyo sa June ilalabas. Diba? Paano masyasyak ang taong bayan? Paano ka nakakasiguro? Labas nga yung chismis na merong pulbronic, karamihan, gaya ko, ayaw maniwala. So pag lumabas ang video na yan ay patunay na merong ang katotohanan yung mga sinasabi ng mga gaya ni Maharlika na alam naman natin na napakalapit ni PBBM bago sila nagkaroon ng falling out. Alam mo, masakit yung nangyari sa gaya ni Maharlika kay PBBM. Ito, pinapatunayan pa niya ngayon, na ang mga sinasabi ni Maharlika, legit. Diba? Itinatanim niya sa mga utak ng mga tao ngayon na yung mga pinagsasabi ni Maharlika, legit. Kitang-kita naman natin yung mga pinagsasabi ni Maharlika, imbento. Diba? Kaya nga tambak ng kaso yung bukeke na yun eh. Kasi nga, halos lahat ng nilalabas niya, puro imbento lang. Walang katotohanan. Parang alam ko na next dyan, sir, mag-echo nila yan sa balagin. Ganun na nga gagawin. Kaya nga nag-hire sila, di ba? Grabe. Tulad ni Mr. J. Kung hindi isa sa mga pinagsisisihan natin dyan, dapat nga, buti nga, di nanalo to eh. Kasi the closer you are, the more that you know about them. So yung sinasabi niya na pulbronic ang PBBM ay hindi natin ma-dismiss dahil talaga namang sa mulat-mula ang magkasama at magkakampi ay si Maharlika at si PBBM. Hindi niyo ma-dismiss kasi may plano kayo. Yun ang totoo dyan. May plano kayo. Kaya hindi niyo ma-dismiss. Nilalason niyo na nilalason yung mga taong naniniwala sa inyo. Di nag-umpisa na naman lahat yan na alis si Rodriguez sa pwesto. Isa pa yan. Tsaka si at saka si attorney Trixie ba yun? Umano na rin eh. Nagbablog na rin against kay Marcos si Trixie. Totoo po yan. Yung mga panahon ako yung spokesperson, hindi naman talaga malapit sa mga Marcoses. No? Talaga namang never ako naging malapit sa mga Marcoses. Pero noon pa mga panahon na yon, kilala ko si Maharlika bilang talagang loyalist. Kaya nga, kita mo, halata niya, hindi naman doon siya malapit sa Pangulo. So ibig sabihin, kaya lang siya na sa Unity dahil kay Sara. So kaya malinaw na dito, di ba? Gusto niya maupo si Sara. Kaya pinapababa niya yung dignidad niya as a lawyer. Di ba? Para lang matupad yung kanilang plano. Di ba? Ngayon, palay ang birada niya kay PBBM. Naku, kung ako si PBBM, ako talaga manliliit. Kasi away mo na ang dati mo ng kaaway dahil kapag kaaway mo naman, hindi niya alam ang mga sikreto mo. Pero kung ito'y kakampi mo, naku, masakit yan. Ganun ba ka-close talaga si Maharlika? Di ba nasa Amerika si Maharlika? O paano mo nalaman lahat ng sikreto? May nagbabato lang sa kanya, sabi niya yung puting ahas. Pero hindi naman hindi mo naman masasabi na legit yung mga binabato nung sinasabi niyang puting ahas. Nag-resign ba yun? Di ba yun spokesperson yun eh. Alam ko nagkaroon ng issue yun, tapos parang napilit na lang din siya mag-resign. Parang ganun nangyari doon.
Tuloy natin. Dahil baka ilabas nga ang katotohanan. Pero kanina, napakinggan ko naman si Maharlika. For the first time, nakita rin niya. At ang sabi din niya, lalabas yan sa takdang panahon. So, ang unang-una, ang tagal ng takdang panahon eh. Grabe. ang epekto, bagamat ito ay hindi hukuman, ay makikita ng taong bayan ang pruweba sa kauna-unahang pagkakataon dun sa mga paratang na pulbrotic ang ating presidente kung lalabas na yan. Pero ano nga ang gagawin ng Malacanang? Gaya na ginawa ni Zelensky. Kasi sinungalingan, tapos sabihin altered yan, hindi yan totoo, at habang hindi lumalabas yung tao na kumuha ng video, hindi dapat paniwalaan. Pero kung ako ang PCOO, I will go beyond that. Hahanda talaga ako ng complete defense. Dahil Hey Marie, shoutout sa'yo. Welcome sa live. sabihin mo na nga na walang authentication yan. Still, ang hinahanap ng taong bayan ay pruweba doon sa napapabalita na pulboronic ang presidente. Siya na mismo nagsasabi, di ba? Wala mang authentication yan. Ang hinahanap ng taong bayan ay pruweba na totoo yung sinasabi nila na pulboronic ang presidente. So normal. Kahit sa Zelensky naman, itatanggi talaga niya yan. And, di ba? Si Maharlika buwang yun. Pag walang love life sa winter season, ganun talaga mentality. Oo nga. Tuloy pa natin kung dito bago tayo pumunta rin sa ano. Tuloy. At pag lumabas yung video na yan, yan talaga ay pruweba. So ano maging epekto niyan? Well, legally, ang paggagamit mismo ng pulburon ay hindi naman talaga pinagbabawal kung ikaw ay Hindi na pinagbabawal ang pulbron. Putragis ka. Tuloy natin. Ano? Hindi raw pinagbabawal yung paggamit ng pulbron. Kung ano? Mari. Tuloy. presidente. Well, of course, bawal gumamit. Sabi kamot eh. Ang paggamit doon ng pulburon ay hindi naman talaga pinagbabawal. Ulitin natin. Puta nagis yan. Ang paggagamit mismo ng pulburon ay hindi naman talaga pinagbabawal kung ikaw ay presidente. Di ba? Di ba? Oh, tama naman si Zelensky. Puta, ang dami mong sinabi. Ang dami mong sinabi. Kahit hindi yan authentic, kahit hindi yan dahil hindi naman sa abogado dadalhin yan, hindi naman tayo dadalhin sa korte. Yung pulburon na yan, na importante, may ebidensya na may ipakita sa taong bayan na ang ating presidente ay hindi na ay tutunay na gumagamit, ay tunay na pulburonic. Bandang uli sasabihin mo, hindi naman pala bawal. Utang ina yan. Hayop na abogado to. Grabe. Asaksasin sa maanit mo. Oo nga eh. Okay pala yung Zelensky. Visit na yan. Grabe yun. Napanood ko na ito kay Direk pero yan, natama talaga ako ng todo rito. Puta, dito pala to sa video nito. Nandito pala yun. Well, of course. Sabi ka mo to. Ang mali nila, ano ba to? Live ba to? Ba't hindi niya kinat? Diba? Ba't hindi niya kinat? Visit na yan. Dali natin. Bawal gumamit ng kahit anong pinagbabawal na gamot. Okay? Sabi bawi yung pucha. Dali natin. So pinagbabawal ang pulburonic, so talagang yan ay hindi dapat mangyari. Wala, sinabi mo na eh.
Paano ko maniniwala sa'yo? Sinabi mo na nga, hindi bawal eh. Oh. Puta, madami magiging addict na ito. Madami magiging addict nito sa ginagawa nito. Pero ang sinasabi ko, walang kinalaman yan doon sa trabaho ng presidente. Pero, pwede ngang maging impeachable offense yan. Bakit? Kasi nga po, ang kanyang trabaho bilang presidente ay magpatupad ng batas. Ano ba yung titiro? Share mo naman. May experience yan. At kapag siya ay gumagamit ng pulboronic at nagkaroon nga ng ebidensya na siya ay gumagamit ng mga pulboronic. Sinunog niya yung sarili niya eh. Sinunog niya yung sarili niya. Sabi nga kay Direk, what the fuck? Ang ibig sabihin niyan, siya mismo ay lumabas sa batas. Mali sinabi ko na wala. Sinabi mo na eh. Naniniwala pa kami sa'yo. Sabi mo na, walang bawian. Hindi bawal. Bawal po talaga. Ang mere possession ay bawal, lalo na pag gumamit ka. Pero, sa batas natin, malambot naman ang puso kung ikaw ay user na nais magbagong buhay. So, pwede naman niyang aminin kung totoo nga na siya ay pulboronic at gusto niya magbagong buhay. Well, yun, pwede siya pumasok ng kita. Pero ano naman ang kinalaman niya sa pagiging presidente? Well, yun nga po, magiging impeachable offense siya dahil kung mapatunayan nga na gumagamit ng pulboron, yan po ay... Ayun naman ang gusto niyo mangyari, ma-impeach ang Pangulo. Diba? Okay, yan naman paliwanag na lang na yan. So, puntahan natin ngayon yung kay Zelensky. Puntahan natin kay Zelensky. Ano ba yun? Wait lang. So, ito, tingnan nyo. Tingnan nyo yan. So, ayan yung picture. Tingnan nyo yung picture, ayan yung picture niya ni Zelensky. Itong picture na to, ito yung nagchat-chat sila, video call sila ni Elon Musk. So, ayan. Yung sa kaliwa, ayan may pulburon. Kita nyo may pulburon. So, yung kabila, wala. Diba? Kung na lang magparehab. Mas mukha kang sabog sa mga sinasabi mo. So, ayan yung kay Zelensky. Tingnan nyo. May pulburon sa bandang kamay niya. Ito yung inedit. Ito yung altered. Tapos, ito yung nasa kanan. Ito yung original na picture. Diba? So, ayan. Tapos, tingnan natin ngayon yung video. Tingnan natin yung video. Siyempre, itatanggi to. Hindi ba makita? Teka. Kailangan. Yan, okay na? Kita nyo na? Kita nyo na? Ayan. Yan. Nakita nyo na? O ayan, kita nyo? So, makikita nyo sa sa picture. Ayan yung kaliwang picture, may pulburon. Tapos yung sa kanan wala. O ayan. Ito yung video na sinasabi na habang kausap niya si Elon Musk sa video call, gumagamit daw si Zelensky. Ayan Ayan ito yung sa kaliwa. Ito yung altered. Ito yung original na sa kanan. So, kung ganyan ang pagkakalagay ng shabu. Hindi, cocaine to cocaine. Coke ang tawag nila, coke. Di ba? Apakagarapal kasi alam naman siguro ni Zelensky na may nagbibideo sa kanya. Tapos siya pa ang nag-post nung video na yon doon sa Instagram niya.
Siya mismo ang nag-post ng video doon sa Instagram niya. Ikaw, presidente ka, magpo-post ka ng may drugs sa tabi mo? Diba? Ngayon, itong video na to, na inaltered, ang nagpalabas, ang nagpalabas nito, si Putin. Kasi kaya daw nakikipaggera sa kanila si Zelensky. Kasi nga daw, bangag. Yun ang bintang ni Putin. So, ibig sabihin nito, merong mga Ukrainian na pro-Russia. May mga Ukrainian na pro-Russia. Ito yung mga nabasa ko na article. Meron daw mga Ukrainian na pro-Russia. Kaya ito ang nagbabato niyan ng information kay Putin ay yung mga Russian. Ay mga Ukrainian na pro-Russia. So, ganito rin yung nangyayari sa Pilipinas. May mga pro-Chinese. 'Di ba? May mga pro-Chinese dito sa Pilipinas. Sino 'yan? At ganito, nag-computer yung isa green, yung isa violet. Oh, 'di ba? Ngayon ganito. Meron din sa Pilipinas na pro-China. Sino 'yan, mga 'yan? At ganito rin. Kaya sabi ko sa inyo pag may lumabas na video na si Pangulong Marcos ay may video nga na nilabas sila naglabas na may cocaine, ganito yung gagawin nila. So altered talaga, peke ang ilalabas nilang video. Lalot na sinabi ni Roque na hindi nila kailangang ipa-authenticate tapos gado. Diba? Ang maghuhusga, taong bayan. Diba? Sino ngayon yung pro-China na maglalabas? Okay, punta tayo dun sa video ni Zelensky. Dinibank nila yan Dinibank to ng mga kampo ni Zelensky. Itong video na to. Itong video. Dinibank ni Zelensky yan. So, tingnan natin kung paano nila dinibank. English to Teka lang. Sienna Lee reporting for us there. But it's time. English to English. Pero naintindihan ko naman kahit paano. Naintindihan ko naman kahit paano. English. Pero siyempre, kahit paano naman, nakakaunawa naman tayo ng English. So ito, panoorin natin kung paano nila dinibang. Ito pala kwento ko lang konting context. Ito pa lang si Zelensky, nung tumatakbo pa lang siya na presidente. English. Nung tumatakbo presidente si Zelensky, pinagbibintangan na rin siya ng bangag. At ang katotohanan niya, nagpalabas pa ng video yung kalaban niya sa pagka-presidente na gumagamit siya parang naglabas lang na propaganda na ng video na si Zelensky ay bangag talaga. Okay. Patuloy natin. Panoorin natin to. Time now for our daily fact-checking segment on the program, Truth or Fake. And for that, I'm joined here in the studio by Catalana Marchanti Abreu. Thanks for joining us on the program. Today we're talking about Ukraine, as I know you often do, Catalina. And Kita nyo ba? Kita nyo? O lakihan natin konti. Lakihan ko konti para makita nyo. Litan ko yung sa akin. Yan, yan din ang naisip ko, Mr. Chair. Si Zelensky kasi artista. So, sabihin na natin possible na talagang gumamit siya pero nagbago. Diba? Kaya yun ang pinapahid sa kanya malamang. Diba? Tingnan natin President Zelensky, he's been accused of a drug addiction problem. So, true or fake? Ang tanong niya, true or fake? Tuloy. Talking Ukraine, yes, we're going to address certain rumors on social media claiming that President Zelensky is addicted
to cocaine. We will disprove these claims made by pro-Russian accounts, starting with this video from April 23rd, where we can see an alleged pile of coke and a credit card on President Zelensky's desk during a video call with the man of the hour, Elon Musk. This phone call took place on March 6th, and this user claims that the cameraman accidentally filmed the pile of coke on his desk. Oh, yan. Ayan yung altered na video. Kita nyo ha? May sinasabi siya dun sa calling card, parang hindi nag-reflect. Dapat di ba parang magre-reflect yung yung camera or basta yung kasi in-close up eh. So pwedeng magkaroon ng reflection dun sa calling card ba yun o credit card. Patuloy natin. So more skeptical users on social media noticed that the credit card had a strange halo to it and hence claimed that it was digitally altered, and we can confirm. Yung calling card pala, digitally altered yung calling card na sinasabi niya. Calling card ba yun? Patuloy natin. Makikita naman natin sa dun sa original na video eh. Indeed, that this video was digitally altered. Indeed, here we have Elliot Higgins who made a split screen video version of the altered video and the digitally altered one, where we can see indeed that there was no pile of cocaine on Zelensky's desk. And this post was obviously, he put this video on his official Instagram account on March 6th, where he details this call with Elon Musk. Where he was thanking Musk for sending star. Doon pala yung altered na video, may calling card. Doon sa original video walang calling card. Tama. Yun sabi niya. Digitally altered yung calling card. Tuloy. Starlink systems to Ukraine. So this was video number 1. Let's move on to video number 2, alleging that Zelensky is addicted to cocaine, circulating on social media since April 16th. This is a video that was originally shared by Zelensky as well on his official Instagram account. If we pause on second 16, users noticed these lines right there. We could pause again. So these lines. Oh, ayan. Ito nyo. Yung line na yun, yung line niya na lamensa. Tapos nung inalter nila, ayan kunwari line na ng Di ba yun, yung parang nilaline yung cocaine, tapos sisingutin na ganon. Ayan may kulay green. Antindi, ang galing ng pagkakagawa ng video eh. Pero siyempre, hindi naman ganun kabobo. Yung mga niya, natuloy. Parang CapCut lang Pansin mo yung logo ng card, di ba Master Visa card dyan? American card dyan eh. Wala namang US-based bank dyan sa nga di ba? Natuloy natin. And they were alleging that these were lines of coke on his desk. Once again, this user right here, he says that Zelensky deleted this video from his account, and this is obviously fake since we just showed that it was still existent on his official Instagram account. But we can also disprove these claims with this photo right here from. Ito, di ba parang line to dun sa niya, sa table niya? Itong may pula na to. Tapos ginawa nilang ganito. Yan, para magmukhang cocaine na sinisinghot. Tama, di ba? Natuloy. A different angle of his desk where we can actually see that the lines are gilded leather from his presidential bureau. Alia. And Catalina, this is certainly not the first time there have been these allegations of Zelensky's drug use, have there? Indeed, these rumors of Zelensky's. Ito mas malupit. Interview ni Zelensky na inaamin niya na siya ay gumagamit talaga ng cocaine. And bukod doon, sinasabi niya pa kung ano yung feeling, ginagaya nila yung ganyang narrative para siraan si Oo nga eh. Kaya sabi ko nga, sabi nga ni Roque, di naman daw nga bawal gumamit si Zelensky. Oo nga eh. So di ba ganito yan? Kaya ang mangyayari nito, ganito yung gagawin nila. Kasi nga bakit June pa nila ilalabas? Binibigay na raw ng military, hindi pa daw kinuha ni dating Pangulong Duterte. Hindi pa kinuha yung video. Bakit sa June pa? Di ba? Ibig sabihin, naghahanap pa sila ng video na pwede nilang i-edit. Tuloy natin. Ito mas matindi to, itong pagkaka-edit nito. Tingnan nyo
alleged drug use date back to his presidential campaign days in 2019 against his rival at the time, Petro Poroshenko. Here's a timeline of these rumors. On April 5th, Zelensky invited Poroshenko to submit to an alcohol and a drug test, and Zelensky was accused of cheating on his test and submitting false results because Poroshenko went to a public laboratory while Zelensky chose a private medical center, which caused quite the outrage at the time. Then there's these rumors of his cocaine use grew out of proportion. There's this video of Zelensky, a digitally altered interview on Facebook with the caption that reads, "How do you feel about cocaine?" And Zelensky answers, "Awesome, awesome, energy number one." Di ba? Ang tindi, di ba? Grabe. Okay, anong pakiramdam daw ng interview niya rito, ano daw pakiramdam ng nagko-cocaine? Sabi niya, good, great. And he claims that he uses cocaine every day at 7 a.m. This is obviously an altered video from this interview from 2019 called Ukrainian Truth. The journalist did indeed address these rumors of his cocaine use, but Zelensky was saying that he's addicted to smelling coffee, not cocaine. Ayun nga, Mr. Chair, di ba? Isa pa rin yan eh. Isa pang red flag nga yan. Bakit sa FPR, kung totoong mayroong hawak ang militar, di ba? Bakit kay FPRD ibibigay? Tama naman, tama yung question mo eh. Bakit hindi idirekta ng militar sa korte? Tama? Di ba? Si Perfect Defect eh. Diyos mio. Tuloy natin. Tapos na to. And then we have this final video right here, which is a parody campaign video that was created. Ito yung kumakandidato pa lang siya. Tingnan niyo mabuti ah. Kaya pwedeng ganito yung gawin nila kay Pangulong Marcos eh. His political opponents, where we see Zelensky run over by a bus and a line of cocaine, obviously a parody and a digitally altered video. Now, what the president does in private, we can't say, but we're here to say that these videos that we just showed on Zelensky's alleged addiction to cocaine are digitally altered and hence false. Nadia. Very clear to me. Ang linaw, di ba? Kaya yung sinasabi ni Roque na itinanggi lang din daw ni Zelensky, which is makikita naman natin dito na legit na altered yung mga video. 'Di ba? Tama, bakit hindi sa PIDEA? Tama, 'di ba? Bakit hindi sa PIDEA? Kaya dito parang kino-compare nga ang ginagawa dito ni Roque, kino-compare niya kay Zelensky, si Pangulong Marcos, para yung mga tao may kondisyon na nila yung utak ng mga tao. 'Di ba? Excuse me. Sorry. 'Di ba? Sa panahon ngayon kaya na dayain ng mga professional lahat ng videos. Kaya ito naniniwala talaga ako na pag nilabas nila 'yan, dapat ipa-authenticate nila. 'Di ba? Dapat mag-testify yung nag-video. Para maniwala tayo. Kasi pag totoo yun at may nag-testify at authentic talaga yung video, kahit ako, bibirahin ko na si Pangulo. Diba? And conditioning talaga, confirm. And conditioning. Kaya nga nilabas ko to kaya nga inaral ko to nung kasi na-curious na ako doon sa mga ni Direk Freddy. Kaya nung kagabi, ni-research ko to Ito nga yung nakita ko. Hinanap ko si Zelensky kung totoong kasi ito nakita ko yung video na to. So kaya kanina umaga ginawa ko agad ng content. Yun. Mas maganda rin talaga na ma-live. No. Yun, saka may busog. Hindi acidic ako, Marian. Tawag dito? Acid reflux. Yun, tsaka mayroong military tribunal na pwedeng mabuo in case of red alert. In that way, dyan nila pagdedesisyonan if need ng AFP magkudita against sa presidente. Diyos mio.
Ito malupit dyan, Mr. Chair. No? Baka maglabas na naman ng statement ang military na hindi totoong may hawak sila ng video. Sunog na naman si ano. Diba? Sunog na naman si FPRRD. Diba? Bakit kasi ayaw nilang tumigil? Bakit kasi ang laki na ng problema sa China, wala silang ginagawa? Bakit yung pulburon na to ang nilalabas nila? Tapos pinapahype pa nila sa Pangulo na tinitrigger ni Pangulong Marcos yung China para girahin tayo. Diba? Yun na masakit eh. Pangalawang Pangulo ka ng Pilipinas, wala kang ginagawa. Tahimik ka doon sa issue ng West Philippine Sea. Bakit dito kayo nakapokus sa pulburon? So obviously, gusto niyo pabagsakin ng Marcos para sila na naman ang maghari. Hindi naman tayo papayag ng ganun-ganun lang. Diba? Ang masakit pa nito, ang dami pa ring mga maka-PRRD na naniniwala pa rin. Sa kabila ng lahat ng mga issue na lumalabas na nasasagot naman. Diba? Kaya grabe. May goodness, sana ang mag-gera. Huwag naman. joke lang. Parang mas maganda pa mag-gera na lang. Kaysa naman ganito, ang gulo-gulo na ng bansa natin. Diba? Hindi magkasundo dahil sa dahil sa kagustuhan makaupo ulit. Oh. I-verify pa yan ni General Browner kung legit yung military na source ng pulburon na yan. Oh, di ba? Oh. Kaya, pati militar, dinadamay nila eh. Di ba? Pati military, dinadamay nila dito sa, sa kagustuhan nila makabalik ulit sa Malacanang eh. Di ba? Obvious na obvious yung ginagawa nila. Kita mo, wala silang pakialam sa West Philippine Sea issue. Kinakawawa na yung mga sundalo natin. Kinakawawa na yung ating mga Navy. Wala silang pakialam. Lalo-lalo na yung Vice President natin. Di ba? Wala siyang kibo. Oh, obvious lang talaga na gusto nilang makabalik sa Malacanang. O yun ang katotohanan dyan. Di ba? So yun, no? Kay Muji, ganito na lang tayo. Bukas siguro, itakil natin yung kay Madam Grandy para yung algorithm niya gumana ulit, no? Kasi maganda yun na maganda na kumakalat yung video ni Ma'am Grandy. Kasi grabe na yung ginagawa grabe na yung may video ako kuya na effective sa akin sa mga na karamdaman ko dito. O yun ang gamot ko. If gusto mo i-try pa sa'yo. Sige. I-send mo dun sa ko sa page. Send mo dun sa page ko. Umaga na. So yun grabe na kasing ginagawa ni Rapi Tulfo kay attorney. No? Alam naman natin na kayang-kaya na attorney yan, pero pucha naman. Sobra naman yung ginagawa niya. Eh, +1 na naman di ba? Napanood niyo ba yung video? May +1 na naman. Oo. Kung tama si JCR, kung si PBBM ay kagaya ni Rapi Tulfo, ay tapos na sila. Di ba? Na sobrang balat sibuyas. Time quiz. Lagi akong late sa maagang LS. Hindi, gantong oras tayo ulit. Gantong oras. Okay lang naman sa akin kahit kunti lang tayong nagkakausap-usap. So, yun. Sa Discord, sige sa Discord. Marian. Salamat. Yun. Bukas, no? Itakil natin, pag-usapan natin yung kay Ma'am Grandy. Okay. Yun, sige, muli, magandang umaga sa inyo lahat. Siyempre, huwag natin kalilimutan na minsan tayo mabuhay sa mundo. Gamitin ang tama at sa mabuti. Maraming salamat!